Asan si Wesley? Ba't lahat sila sa timbangan? Sino yan si Wesley? Mga tao po namin. Butit sumusunod sa mga tao, mas bata ka sa kanila. Alam mo naman, sir. Siyempre, tayo yung... Boss. Hindi naman, sir, sa pagiging boss. Siyempre, tayo yung mas nakakaalam sa gagawin. Tayo yung may buyer. Oo. Tayo yung financer. Siyempre, kahit papaano, yung mga tao. Nirespeto naman tayo. Kamukha ng pagrespeto natin sa kanila kahit mas bata. Siyempre, mga kuya-kuya ko rin yan. Siyempre, pag business na, sir, siyempre, sa konting seryoso na. Alam mo yun, siyempre, it's time to work, gano'n. Magkakaibigan kami, magkukumpare, magkakababata. Pero pag negosyo, negosyo na. Kaya sila, mas matatanda sila sa akin, pero ako yung nagmamando sa kanila. Kasi sir, ako yung may hawak ng parang framework ng negosyo. Pipitasin nila, bebenta ko. Kumbaga nagkakaroon sila ng hanap buhay. Kaya nga iba sa nagtitiwala sa akin eh. At the young age, nagugulat sila, 22 ka pa lang? Kaya mo ba talaga ibenta yung halaman namin? Ganun. Nagda-doubt yung iba. Pero sir, halos lahat nagtitiwala naman. Sa awa ng Lord, sir, ng Panginoon, okay na may mga nagiging transaction ko. Hindi naman tayo nasisira sa tao. Sabi mo kanina yung iiwasan mo yung mga mistake ng daddy mo dati. Ano ba yung mga mistake niya dati? Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Agribusiness Connect is in its third year. Join us on August 8, 2026 at Elements at Centris. Explore the right agricultural venture for you and get inspired by industry experts' success stories. Agribusiness Connect Year 3 is co-presented by Bayer. A day of panel discussion, inspirational talks, business socials, and exhibits. Ask your questions in an open panel discussion with Juanjo Araneta of Central Azucarera de Tarlac, Attorney Carlo Benito Cruz of Don Benitos, Rowena Africa of Juan Lipa Agri-Ventures Incorporated. Special guest speakers, Stanley Tanchan of Aquatic Phoenix Aquaculture Group, Dr. Rosalind Wee of W Group. Register today and avail of our bundle promos. Find the link in the video description or message us on Agribusiness Facebook page or 0917-827-7770. Strictly no walk-ins. We would like to thank our major sponsors: Tate Aqua Feeds, Greenland Bio-Organic Fertilizer, All Certified Equipment Trading Corporation, Agridome Solutions Corporation, MVP Fresh Farms, Bulacan Dragon Fruit Depot, Don Ricardo's Lechon House, Sanadu Max Power, AgriMac, Amo, Ako'y Magsasakang Organiko, Adinso, and Irritec, Sugarcane and Beyond, Don Benitos, Transfer It. We would like to thank the following sponsors: Rumsol, Bio and Fertilizer, Rural Bank of Angeles, Asil Laboratories, Tuburan Coffee and Tuburan 360, Rick Zwan, Mango Tours, Houston, Texas. Win a free trip to your chosen destination. This raffle is brought to you by BNG Travel and Tour Services. Win gift certificates from Kiwami. See you at Agribusiness Connect Year 3. Register now! Naging common mistake kasi ni Papa sa sobrang bait, sir. Nagpapautang kasi, sir, hindi naman nagbabayad yung mga pinapautang niya. Naging consignment ba, ganun? Yung buyer na pinapautang. Oo. Wala naman, sir, masamang magpautang sa mga buyer basta good payer.
Anong nangyari lang sir, naging consignment. Ginagamit na nila yung puhunan namin sa ibang negosyo nila. Oh, pag nakatandaan, hindi na magbabayad. Halimbawa, isang hilang isang truck, ganun. Yun, hindi ko siyempre paulitin sir yun. Hindi naman sir hinihingi sa bukid to, pinaghihirapan to. Hindi na niya nasisingil. Anong sabi niya pag hindi na niya nasisingil? Si Lord na bahala sa kanila. Sabi niya, Lagi niya sabi. Diyos na bahala sa kanila, anak. Hayaan mo na sa kanila. O pero sino mag-aabono sa tao? Kami. Siyempre, may mga planters kami. Abono namin kaparte nila, sir. bibigyan ng parte niya. Di ba? Sa amin naman, dagdidak yun. Oh. Yun, sir, yung mga common mistake. Tapos, sir, yung pagpapatalim, sir, ng biglaan. Yung di na papagplanuhan. Oo. Ngayon, Manabing biglaan. season na lang. Like, alam mo, pagkatapos ito, umani kami ng maganda. Papatalim na naman, porket umani ng maganda. So, hindi dapat ganon. Hindi dapat, sir, yung maging wise ka dapat. Na hindi porket ngayon, umani ka. Susunod, aani Dahil ka. marami kang perang hawak kasi. Yun, Kaya, gigil ka rin, ano? Parang may adrenaline rush ka na. Sige, yung papatanim ako, mani naman ako eh. Patanim tayo ulit, aani tayo ulit eh. Oo, andun yung faith natin sa Panginoon na pagpapalain tayo, pag-aanihin. Pero siyempre, titignan mo palagi yung panahon. Mamaya, panahon na pala ng bagyuan, magpapatanim ka pa. Wash out lahat yan. Hindi naman, So, sir. may impulsive No, sir, ganun. yung decision making. Tsaka, sir, yung pagiging maluwag nga. Yun ang Yan talaga. Mahirap din pag sobrang bayad. Oo, kaya So, mas naabuso. stricto ka? Oo, sir. Kaya ilag sa amin yung ibang mga planters namin eh. Kasi Talaga? gusto ko, sir, yung maayos lang. Maayos lang. Parang sa paglilingkod sa tao. Kailangan maayos. Tama. Pinaghihirapan ng mga tao yan. Bigay mo yung deserve ng tao. Pinaghihirapan namin to. Bigay mo yung deserve para sa amin. Oh, yung para kay agribusiness, kay agribusiness. O yung para kay Jetro, para kay Jetro. Ganun. Kasi win-win situation to, sir eh. Kung pagbubutihan mo. Pero kung masyado ka magiging mabait, walang mangyayari. Ba't nagnegosyo ka pa? Di ba, sir? Doon kasi nag-grow yung isang negosyo. Parang sa pagtatanim lang yan. Oo. O sige, yung pakwan na to, patabaan ko ng patabaan to araw-araw. Oo. Sa sobrang haba ng adrenaline rush mo, ano mangyayari? Patay. May bubungangin pa ba? Wala na. O paano Sobra ka sa susunod na. na araw? O paano ka the other day? Wala na. Ganun lang din, sir, sa hanap buhay namin. Hindi pwede yung pabara-bara, yung nagmamadali ka. It take times talaga. Sabi nga lagi, sir, di ba? Dream big, work hard, tsaka trust the process. Wala naman, sir, kasing one stop lang, mayaman ka na ngayon, bukas. So, term itong paghalaman, 60 days. Sa edad mo na yan, ba't ang dami mong alam? Hindi ko nga din, sir, alam eh. Kasi lumaki na siguro ako sa environment na ganito. Yung mga nakakasama kong tao, mga optimistic, gano'n. Yung mga insights sa mga mas matanda. Sa Career-oriented, mga risk taker sila. Alam mo ngayon, Malakas ang loob mo? Oo, sir. Oo, sir. Sobra. Oo, sir. Talaga. Ako yung tipong kaya ko i-risk lahat. Oo, sir. Oh, sabi ko nga sa'yo, sir, sa Karanglan, namili kami. Sa Karanglan. Oh, 22 years old ako, hindi ako kilala ng mga tao doon, mas matatanda sa akin. Sabi nung isang matanda doon, paano mo kami mapapaniwala na babalikan mo pa yung halaman namin? Eh, hindi naman tayo magkakilala. Baka mamaya, uuluhan mo lang, kukunin mo lang yung malalaki. Sabi ko sa kanila, simple lang. Maliit lang po ako yung mundo. Pangalawa, kung lolokohin ko kayo, hindi na ako makakahuli, hindi na ako makakabalik sa Karanglan. Ito po ako yung hanap buhay ko. Araw-araw, nasa kami, bukid. Kuya? Ito. Ayan, testingin natin. Pula? Oo, ito, Semilis to original. Okay. Maliw kung tawagin, maliw. Try natin, sir, maliw. Ano ulit? Post muna, post. Sa kwentuhan natin, sir, ayan. Pula to, sir, dito dilaw. Paano mo nalaman na pula pala yan? Ayun na, sir. Oo nga, no. Pero, sir, dilaw yung variety niya. Ang tawag dito, maliw. Kasi, tingnan mo yung stripes niya. Oo. Ang rami niyang ganun-ganun. Ito, tingnan mo, makinis siya. Pulang-pula siya. So, naligaw lang to? Sa buto. Naligaw yung buto? Oh, Pula. iba siya. Pero hindi dapat siya pula, dilaw siya. Try natin, sir, kung anong lasa. Maliw lang yan, maliw. Kung tawagin namin to, maliw. Pag sinabi mong maliw. Kasi pag maliw, sa 100 dilaw, isa lang yung pula. Okay. Tingnan mo, sir, kung ano lasa. Maliw yan, sir, hindi talaga siya pula. Pero may buto rin talagang ganito.
tikman natin. Pasensya na po kayo sa Makal, nasa bukid naman po kami. Mas gusto ko yung dilaw. Mas masarap sir yung isang pula, yung Venus. Mamaya try natin yung Venus. Minsan nga sir sabi ko sa Panginoon pag nagpe-pray ako sa Lord, pag nagdi-devotion ako, nagbabasa ako ng Bible. Sabi ko, Lord, bakit gano'n? Yung mga kasing edad ko, walang silang ginagawa kundi mag-aral. Bibigyan ng baon ng magulang, papasok, aaral, uuwi. Routine. Eskwelahan, bahay, aral. Eskwelahan, bahay, aral. Ba't ako, Lord, ako, napakadami mo sa akin binigay na task. Dito mo ba ako tinawag talaga? Sa pagninegosyo. Public servant ako, nag-aaral ako. Bilang anak. Tinake over namin yung negosyo namin ng pamilya. Kaya ang sabi ko, naging thankful ako kasi sa daming kabataan na meron sa mundo. Isa ako sa napili ng Panginoon para maging ganito. Maging leader, leader sa pamilya, leader sa negosyo, leader bilang isang public servant. Kaya sir ako sabi ko nga, kung wala kami sa Panginoon, wala. Kung wala kaming faith sa Panginoon, sa pagkawala lang ng Papa namin, talagang hindi mo masasabi yung buhay natin. Yun, kung tatanungin nyo mga ka-agribusiness, kung ano yung sikreto ng pamilya namin, kung bakit kami lagi nagtatagumpay. Panginoon lagi ang unahin natin. Kasi sabi ng Panginoon, kung pagkakatiwalaan ka sa maliit na bagay, hanggang sa malaki pagkakatiwalaan ka niya. Alam mo sir, hindi ka maniniwala. Nag-start kami magnegosyo, hindi naman kami nagpapakuan Nangunguryente lang sir ng isda yung papa ko. Oo, talaga? From rags to riches. By the grace of God. Totoo yun. Kaya nga sir, nakalagay sa likod ko, ang biyaya ng Diyos ay sapat. Yun yung tagline ng papa ko. Pag may dumadaang eroplanong ganyan, pag nangunguryente siya ng isda, laging sinasabi ng papa ko. Lagi ko ikang iniisip, Lord, kailan mo ba ako papasakayin sa eroplano na yan? Darating yung panahon, makakasakay din ako dyan. Yung papa ko, hindi nag-aral, hanggang grade 2 lang. Talaga? Pinag-aral niya lahat ng kapatid niya. Nag-aral yung mga kapatid niya. Hanggang sa nagpahinante siya sa tito niya ng prutas, mga dalandan, milon, pakwan, ganyan. Nakangalakal sila. Tapos nagkapuhunan ng konti. Nagpatanim sila, pakwan, milon. Nag-start na yung papa ko. Nagsumikap from the humble beginning. Lahat ng nakakilala sa amin, alam ko, alam ng mga tao. Yung mga nasa melon industry, alam nila yan. Si Boss Lito de la Rosa. Kami kasi, kami, ang isa pa namin palatuntunan sa tao, sir. Yung maging patas ka, doon ka pagpapalay ng Panginoon. Pagka kasi, sir, ikaw ay nang-agrabyado ba? Ng tao. Naniniwala kami, hindi ka pagyayamanin ng Panginoon. Kahit anong pagpapagan mo, pagpapakahirap, kung nanloloko ka ng tao, wala lahat yun. Kaya kami, sir, patas lang kami, patas lang sa hanap buhay. Yun, sir, lahat kami talaga, Panginoon. Sa Panginoon kami naka-foundation. Dapat hindi tayo mag-foundation sa blessing na kung anong meron tayo. Kamukha ngayon, pinagpapala ka. Magpupuri ka sa Panginoon. Siyempre, matutuwa ka, magre-rejoice ka. Kasi marami kang pera ngayon Eh what if malugi ka ng 4 million? Kaya mo pa ba? Paano ka mag-i-step through? Magkukulong ka ba sa bahay mo ng isang buwan? Hindi ka na magpapatanim, ayaw ka na ba? Pero hindi, di ba? Sabi nga ng Panginoon, greater things is yet to come. Kaya sir, alam ko sir, kamukha mo sir, kayo, iniikot nyo lahat ng mga naghahanap buhay, naninegosyo to inspire others. Ganon din kami. Kahit saan kami sir mapunta, bit-bit namin yung panampalataya namin sa Panginoon. And then yung mga turo ng Papa namin. Kaya nag-inspire din kami ng mga tao na hindi habang buhay. Nagtatanim ko na ng pakwan. Kaya kami natutuwa kami sa mga tauhan namin nag-grow. Yung nagbubukod sila, nagsasarili. Kasi sir, it's a part of learning. Sabi nga, di ba, hindi ka magaling na mentor kung wala kang magpapasahan ng knowledge mo. True. Like you, yung anak mo, the next generation, like me. The next generation of my late father, 35 years, nag-start, pinagpatuloy namin. Kung wala magpapatuloy, paano yung next generation? Paano yung 100 pamilyang umaasa sa'yo? At yung pamilya pa ng magiging pamilya nun? Grabe, no? 100 pamilya. Pamilya yun, na hindi tao. Pamilya yun, sir. Pamilya yun, sir. Kasama nila yung asawa nila, anak. Sipin mo, mga batang pastit, namimitas na Hindi sa ba Pangasinan. sobrang bigat na, na responsibility para sa'yo na napakabata? Yun nga, sir. Kaya, alam mo, sir, lagi ko na lang, sir, iniisip, kung hindi pa ngayon, kailan?
aantayin ko pa bang umidad ako ng 63 years old or something 50 years old para simulan ko mag-step up sa negosyo na to. Hanggat bata, sir, mag-grow ako. And at the same time, sir, mapulpil ko kung ano yung gustong gawin ng magulang ko para sa mga tao, sa sarili ko, sa pamilya namin. Kasi sir, sige, mag-aaral ako. Andyan na yung pag-aaral. Eh, yung negosyo lumilipas. Season. Si Jetro, by the way, ay nag-aaral pa rin ng college, marketing, pero unti-unti lang kasi nga focus siya full-time dito sa business. Exactly, sir. Kaya salamat po sa mga prop ko, sa nakakaunawa. Ramdam naman, sir, ng mga teacher ko na yung responsibility. Natutuwa nga sila kasi edad ko yung mga anak nila, gano'n. Oo. Ako naman, sir, hindi naman, sir, sa nagbabrag tayo sa ibang mga kabataan. Pero ang masasabi ko nga lang, gawin nyo kung ano yung gusto ng puso nyo. Kasi once na mahal mo yung isang ginagawa mo at sinama mo yung Panginoon sa bawat kilos na ginagawa mo, pagpapalain ka ng Panginoon, mag-grow ka. Unang-una, sumunod tayo sa magulang natin. Ako, sir, sumunod ako eh. Kung di ako nakinig sa magulang ko, sabi ko nga sa'yo, sir, di ba ako kausap ngayon? Walang Melon Production ngayon. Kung di kami nakinig magkapatid sa payo ng papa namin. Yung kapatid niya kasi nasa Amerika na, no? Yes, sir. Maganda na. Umuwi din. Pinauwi ng father mo. Sabi ni Papa, try mo ikaw muna anak, mag-handle ng business natin. Pag di mo nagustuhan, bumalik ka ng US. Hindi na siya bumalik. Hindi na, andyan na siya ngayon, kadarating Andyan lang, na? Nova. Siya yan. Ay, siya yung nakaputi. Punta na tayo doon. Tara, sir, muna tayo. Taka natin para makausap natin siya, Nabusog sir. na tayo. Ala pa tayo, sir, breakfast. Huwag sana sumakit yung tiyan natin. Ganun. Steady lang muna. May sakit akong ganun. So, Ano, sir? hindi ko kaya talaga. Ano, sir? Tara. Ano, sir, nararamdaman mo, sir, niyan? Nahilo ako. Pag yung biglang tayo. Tapos pag nahilo ako, ang ano lang nun, parang makarecover ka, umupo ka. 3 minutes lang na tingin ka lang diretso. Tapos bawal akong tumingin ng yung ganon. May hilo ako. Dapat isang direction lang. Tara na, kaya ko na siguro. 3 minutes na itaas mo na yung mata mo kasi nakababa ka na. Yan. Okay. Isa ka lang mamanak nila, sir? 3. Bunso ko to. Ako din, bunso. Bunso si Sofia. Anong pangalan ni utol mo? Jonathan. Jonathan. Joseph, Jonathan, Jetro. Tapos yung bunso, Joanna. Puro J po kami. Sir, pakita mo itong honeydew. Grabe Ayun. bunga. Oo. Yan, sample lang ni sir yan. Oh. Ito, isang pack lang to si sir. Pangkain lang, para kain. Ito. Oo. Ayan sir, tinan mo. Matamis din to, di ba? Ito sir, sample natin. Kain natin to. Sa buo, doon sa kubo. Sample lang sir yan, pangkain lang. Tinan mo sir yung binunga, sobrang dami. Para kain lang. Pero hindi ka talaga nagtatanim yan? Nagtatanim sir, pag December. Pang December. Tsaka sir, October. Sa October sir, aanay ko. Sir, ito yung brother ko. Si Sir Jonathan. Galing po kasi siyang Rizal kaya po pagod eh. Kaling Pleasure. panganay. Pangalawa po. Ay, pangalawa. Malagkit yung Bakit ba ganun ma? Jonathan. Si Wesley hindi Nagtatanim pala sila sa Baras. Ha? Oo nga eh. Hindi naman nakapero. Kaibigan namin si Mayor sa Baras, Mayor Willie. Ba't malagkit? Kasi kumain kami ng ano. Bakit mama? Sophia. Magkano po pa sa huling mo mama dun eh. Sa kanya po yun. Akin po talaga yung Melon Production. Production sa Opo. Sir, sa kanya talaga yun. Kasi sir, ano po, Production. dati po kasi ang gamit namin sa tatay namin, Oh. LA Fruits and Bakes sa Ano? trading. Oo. Displayan ko na yan. Ngayon po, magmumotor po kasi ako eh. Sabi ko, magandang pakinggan, magandang Melon Production. Ako po naisip yung Melon Production. So, Pakilala natin si Jonathan. sige po, susuot ko lang po ring para ano. Ayan, para naka-branding. Opo. Magkwentuhan tayo habang kumakain. Sige po. Pakilala natin si Jonathan, kuya ni Jetro. At Morning. para sila ay full-time dito sa business. Opo. Yan. Sa'yo yung Melon Production. Opo.
Galing, no? Na talagang iba-ibang, sabi ko nga kay Jetro, ang hirap nung ginagawa nyo kasi iba-ibang lugar. Oo po. Talaga pong ano po ito po siguro yung ano talaga sa atin ni Lord na maging ano po namin, negosyo. Kaya po talagang kung saan po meron pwedeng taniman. Tamnan. Opo, talaga pong tinataniman namin. Kasi ang isa rin po na inano sa amin ng father namin is para po laging may hanap buhay din po yung mga Tao. farmers po natin na nagtatanim para sa atin. Opo, yun po yung number one na lagi niya po sinasabi dati. Sige, lagi niyong isipin. Pero kailangan din po siyempre. Hanap po tayo ng best time. Ibig sabihin ko po yung best season. Hindi po pwedeng tanim lang tayo ng tanim, basta lang po may tanim. Kailangan po talaga i-tsempo rin. Kain po tayo. Sige po, sir, kain tayo, sir. Ayan. Hindi ako pwedeng di ba kain kasi may inom akong gamot. Ito po yung sinahin natin. Dami. Breakfast. Tusino. Sausage. Tsaka tuyo. Eggplant. Itlog, sir. So, itlog, sir. Itlog. Hugas lang tayo ng kamay. Ikaw tayo na. Hugas na. Kumain na kami ng pakwan sa, sa bukid eh. Hindi po tayo kumakain, ano, sir? Huwag sana sir sumakit yung tiyan natin. Ganun ba yan? Hindi, pinag-pray ko naman yun eh. Di po sasakit. Di po totoo yun. Yung mister ko pagka ganyan, inuuna niya yung pagkain ng Pakwan din ba? inom sa kapakuan bago kumain. Sir, ako kasi sir. Oo. Kasi lang mo yan, boss. Madami ko yung piniprepare dyan. Bukas karang lang tayo, ba? Eh, nanaip po sila eh. Hindi kuya, baka Talaga mag pinag-prepare mag-ano ng tayo, kuya. pagkain. Opo, opo. Yung mga tao. Sama po Opo, talaga. kahit po ano, basta po may Kasi- pitas. So, pag, Baka maghiwalay tayo bukas. Dito ka siguro ulit. dito ako. Pipitas ulit dito bukas eh. Hindi kayang hakutin lahat eh, nakita ni sir eh. Sobrang daming buong eh. Pwede naman kasi ang plano ko po, Ako, karanglan ako bukas sir. karanglan po sana sa hapon para po Thursday morning, maaga po kaming nasa farm. Pag po kasi bumiyahe pa po sir, minsan natatraffic po kami sa mga truck. Oh. Going ano po, Sa Nueva Isabela po Vizcaya. kasi, Vizcaya, Isabela. Nasasabay po kami sa maraming truck. Tatagalan. Matatagalan po. So, anong oras ang pull out? Ano po sir, mga 6 po kami umalis ng hapon sa bahay pag po karanglan. Makisaw-sawan. Para po maagang maaga. Saan kayo po- matutulog nun? Sa May bukid mga- na. Bukid na po. May, okay naman po, ganito naman din po yung... Kahit po sir sa Pangasinan, ganito din po yung tinutuluyan namin. Sa mismong farm din po. Bukid lang po talaga. Sanay na kayo sa... Sanay na kahit po. ganito lang. Opo, sanay na po talaga. Sabi ni Jetro, maganda ng trabaho mo sa Amerika. Opo. Sabi ko, mas pinili mo magnegosyo. Kasama ang pamilya. Yung Ba't po, ka na-convince na bumalik Pilipinas? ano po kasi sir, ang una ko po kasing ano sa US is internship lang sir. Ano bang Naging- course mo? HRM po ako eh. Okay. Pero talaga po ang course ko po is cruise line. Paano natin to? Kasi nga po, gawa po ng pag po meron kaming mga tanim po na ganito, kahit po nag-aaral kami, kasama na po Kasama kami ang ni toyo. Papa eh. Pagsawa natin. Ngayon po, kasi pag nasa Manila po ako, hindi po agad ako makauwi. Oh. Hindi, kasi po minsan sir, meron po kami sa Pangasinan, meron po kami dito sa Nueva Ecija. Oh. So nag-decide po ako na mag-transfer na lang po dito sa Nueva Ecija. Wala pong cruise line nung time na yun, dito po sa Nueva Ecija. Kaya Ang nag-HRM. ginawa ko na lang po sir kasi HRM na lang po. Kasi po ang cruise line po kasi dalawa siya eh. Yung culinary po yung major nyo, tsaka yung isa po hotel services. Close Okay. po ang tawag sa amin noong time namin. Aha. Ngayon po, para hindi naman po masayang yung mga major subjects ko, HRM na po talaga yung Ma'am, kinamay ko na pinurso to, ko ha? po. Sige, ganyan naman ang kapangpangan. Opo. Manyaman. Ma'am, kayo po. Sige, kasi hindi talaga akong makain sa almusal eh. Kain po tayo. Yan na lang kainin niya, bawal tigdadang ka. Kakain ako. Oo, konti lang. Tapos, Tapos po sir, nag-internship ka. Apo, nag-internship ako. CUF. By faith po yun, by faith. Kasi hindi pa po kami ganun ka stable yung negosyo po namin eh. Ups and down, may lugi, may kita. Ganun po. Tapos, nung time po na yun, kinausap ko po si father, sabi ko po sa kanya, Manyaman. meron po kasi akong internship na ino-offer sa school. Ang sabi ko po sa kanya, gusto ko po sanang mag-participate kung okay lang. Ang sabi po ni Papa sa akin, ang sagot lang niya po sa akin, sige, gagawa natin ng paraan. Ngayon, kung talagang will ni Lord yun, makakapunta ka doon, sabi po. Nung time po na yun, magbabayad lang po kayo ng processing fee.
Sir, bago po kayo umalis, tsaka nyo lang po ipo-fully payment. By faith po, in-interview po ako sa Manila. Tatakbang ko lang. Anong Sa Diamond Hotel po kami interview eh. Nung time po na yun, in-interview po ako, sir. Natawagan po ako na mag-participate. Sinabi ko po sa tatay ko. Kaya nung time po na yun, sir, maani na rin po kami, sakto po. Blessing po rin talaga ni Lord. Kaya po nung time na umani kami, may pang full payment po ako papuntang US. Pagdating naman po sa US, sir, yung kinonekta po tayo sa ni Lord sa mabubuting mga kaibigan, ayun po. Nung una po, kinakabahan ako, sir, kasi one week na po ako sa US. Wala pa po akong training. Noon po pala, sir, ang ginawa nila, hinugot po yung papel ko. Nilagay po ako sa F&B department. Supposed to be po dapat sa, ano po ako housekeeping department eh. Napunta po ngayon ako ng F&B department, kaya po pala 1 week na. Wala pa po akong work. Eh, yun po. Tapos po, sir, nagulat po ako. Meron po pala kaming regular na sweldo. Sweldo? Opo. Kumbaga po, sir, ano na kami, yung para kaming regular na empleyado. Kung ano po yung sweldo nila per hour, ganun din po sweldo namin. Tapos yun po. Kinunik po kami na kinunik po kami na mga kaibigan ko, sir. Nagulat ako, sir, meron pa ng mga tip. Kahit na internship pa lang. Sorry po sa term, internship po kayo. Eh, meron po pala kayong, sir, kung ano yung tip ng regular, ganoon din po yung tip nyo. Sabi ko, blessing talaga ito ni Lord. Kasi po, biruin nyo, sir, after a month lang po, nakuha ko na po yung ginastos Placement na, mo? opo, yung nagastos ko po, pati po pamasahe, nakuha ko na po. Hanggang sa, yun po, nag-i-enjoy na po ako doon. Pag tumatawag po sila, Father, sabi ko, okay naman po ako dito. Tapos po, gusto po, sir, ng ng pinag-i-internship. I-absorb po kami. 4 po kami ng mga Hard ka na? nakakaibigan ko po eh. Opo. Eh ngayon po kasi, nung time po na yun, pag punta po kayo ng US, pag internship, nung time po namin, may collateral po. Pag hindi po kayo bumalik ng Pilipinas, habulin po kayo ng Tapos po ang naka-collateral po kasi nun, yung mga, nyo po, yung ari-arian nyo, ganun. Para po sigurado lang na umuwi kayo. Kukunin po sa inyo yung Itulo, gano'n? mga ganun po. Para po sigurado. Kasi marami po kasing mga students na Hindi bumabalik. hindi po bumabalik, hindi po tinatapos yung pag-aaral. Kasi po, nasisiyahan na sila dun. Ang ganda po kasi ng, isipin nyo po, sir, per hour kami. Sa isang araw po, naka 10 hours po kami. Eh pag lumagpas po kayo ng 8 hours, consider na po na OT, double pay na po yun. Kaya po yung mga Pilipino na estudyante, napipilitan po sila na hindi bumalik. Ayun po, tapos nung umuwi po ako ng Pilipinas, nausap ko po si Papa nun, sabi ko po, gusto ko po sanang Mag-work. try po yung pinapos ko po. Kumbaga po, lang ako sa bukid, pag lang po ng pasok, tsaka lang po pupunta sa bukid. Eh, sabi po ng tatay namin sa amin, mga anak, basta ko ano yung gusto nyong i-pursue, support namin kayo. Ayaw namin na pagdating ng panahon, may pagsisisihan kayo. Ganun po siya, para lang po kasi kami magkakabarkada na may respeto sa isa't isa. Actually po, si Papa po talaga best friend ko. Kaya ako po nasabing best friend. Para lang po kaming magkuya na may respeto. May time po na biruan, may time po na seryosohan. Pero lahat po ng tinuturo niya sa akin, lagi pong. Kaya po nung nag-aaral ako, sabi ko, kailangan kung 4 years lang po yung course ko, 4 years lang, bawal mag-extend. Hindi ko po ako bumarkada sa US kasi yung iba po talaga, pag po nagpadala kayo sa tukso kaya po thankful din po ako na, siyempre po may tayo sa Lord si Lord po lahat ng nag-aano sa atin Ang naisip ko po nun, pag ginawa akong kalokohan doon, kaya po hindi ko man lang mababalik yung mga yung mga ginasto sa akin. Kasi yung iba po, pag sumweldo sila, sir, puro party, although hindi ko naman po sinasabi na, siguro po, doon sila nasisihan. Minsan po kasi, pagka inatake kayo doon ng lungkot, tsaka po ng tawag po dito, pag po na, kayo, homesick.
siguro po yun ang ginagawa pong ano ng mga ibang kasamahan ko doon. Escape nila. Yung paglilibot-libot. Yun po, thankful po talaga sa Panginoon kasi natapos ko po ng 4 na taon. So nung natapos mo, bumalik ka Amerika? Ito na po. Babalik na po sana ako ng US. Ang purpose ko po talaga, natalo po kami ng malaki sa business. Dito? Opo, sa pagmimilon po tsaka sa pagpapakwan. Wala po kaming area na umani. Lahat? Whole year po, whole year. Whole year? Whole year po talaga. 15 hectares yun anak. Opo. Lahat? Lahat po wala. Tapos po, bigla pong nag-lockdown. Nung pandemic po, marami pong kumita. Pero kami po baliktad. Hindi po kami kumita talaga, sir, kasi hindi po namin na-harvest yung mga halaman. Tapos po, nasabay po yung peste. Ang tawag po namin doon namamarakos . Sa halip po na nagbo-bloom yung mga dahon po ng halaman, sumasarado po siya. Ang tendency po nun, sir, hindi na po mag-grow yung mga melon na maliliit, tsaka po pakwan. Yun yung sinasabi ko sa'yo kanina, sir. Na pagka nasumpit ka ng super lamig, ganun. O kaya naman, nasobrahan ka sa pataba. May tendency, sir, na gumagapang pa lang yung halaman, mamamarako na siya. Yung kiklip pa lang, yung kakaklip, namamarako siya. Hindi nagtutuloy. Yung siya isang nagiging problema nga namin, sir, sa paghahalaman. Kaya ngayon, sir, ginagawa po namin alternate. Pag po medyo malamig ang panahon, focus po kami sa pakwan. Pag po talaga, yung pinaka-peak po kasi namin, sir, ani po kami ng Christmas and New Year. Yun po ang pinaka-peak namin sa melon. Melon yon. Opo. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.